Madilim ang kalangitan sa Nueva Ecija, at ang mga ulap ay nagbabanta na magdala ng matinding bagyong tropikal. Sa ilalim ng isang payat na puno ng mangga, nakatayo ang isang simpleng kubo na gawa sa kawayan sa gitna ng damuhan. Nagkalat sa paligid ang ilang kinakalawang na yero at sirang tabla. Walang mag-iisip na may nakatira sa lugar na ito. Ngunit dito mismo, huminto si Ricardo de la Cruz, isang kilalang bilyonaryo sa industriya ng real estate sa Manila, sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang nakita niya ay halos sumira sa kanyang puso. Sa madilim na hapon, nakita niya ang isang pamilyar na figura na matagal na niyang sinubukang kalimutan, si Elena Santos, ang babaeng naging asawa niya, ay nakarete, halos hindi na humihinga sa isang luma at punit na banig sa loob ng kubo. Noong huling nagkita si Ricardo at Elena, bata pa sila. Isa siyang bagong graduate na mahirap na inhinyero sa konstruksyon, puno ng ambisyon. Isa siyang guro sa baryo ng San Isidro na may magandang ngiti at mapagbigay na puso. Nagmahalan sila noong mahirap pa sila, nanumpa sa ilalim ng isang puno, at nangako na magsasama habang buhay. Ngunit walang nakakaalam kung saan patungo ang buhay. Itinuon ni Ricardo ang kanyang pansin sa kanyang pangarap na yumaman sa Maynila, at iniwan ang kanyang tahanan. Lalo siyang hindi nakipag-ugnayan sa kanyang asawa, paglayo, at sinira ng bagong ambisyon ang kanilang pag-ibig. Sa huli, nagdesisyon silang maghiwalay at ipawalang bisa ang kanilang kasal ng tahimik, isang karaniwang pamamaraan sa Pilipinas noong panahong iyon. Iniwan niya ang lahat, naging isang matagumpay na negosyante, nagmamay-ari ng isang chain ng proyekto sa real estate at malalaking kumpanya ng konstruksyon, hindi lamang sa Metro Manila ngunit kumalat din sa iba pang mga lalawigan. Sa isang panayam sa isang magazine sa negosyo, sinabi niya, upang maging matagumpay, kailangan mong bitawan ang mga bagay na humahadlang sa iyo. At si Elena, ang masipag at simpleng asawa, na may tahimik na buhay sa kanilang bayang Sinilangan, ay naging isang hadlang. Tinanggap niya ang pagpapawalang bisa, hindi humingi ng paghahati ng ari-arian, at tahimik na nawala sa kanyang buhay. Umasenso ang buhay ni Ricardo na parang isang saranggola sa hangin, habang ang kanya, hindi niya alam kung paano siya nabubuhay. Pagkatapos, isang hindi pinirmahang liham ang dumating sa opisina ni Ricardo 3 araw na ang nakalipas. Isang linya ng sulat kamay ang nakasulat, malapit na siyang mamatay sa San Isidro. Kung mayroon ka pang konsensya, bumalik ka. Pagkatapos niyang basahin, hindi agad naunawaan ni Ricardo kung sino ang tinutukoy niya, ngunit tinulak siya ng ilang hindi mapakali na bumalik sa Nueva Ecija. Sa kabila ng pagiging abala sa libu-libong meeting at bagong proyekto, nagpasya siyang huminto, sumakay sa kanyang mamahaling SUV para maglakbay ng mahigit 100 kilometro upang maghanap ng mga pahiwatig. Sa huli, ipinahiwatig siya ng isang tindera sa palengke ng bayan, na isang lumang kaibigan ni Elena, sa kubo kung saan naninirahan si Elena. Malala ang sakit niya, wala siyang pera para pumunta sa ospital, malungkot niyang sinabi. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong sakit niya, pero parang nahihirapan na siya. Nagulat siya at nagtaka kung bakit napunta siya sa sitwasyong ito. Sa mga dating araw, kahit na mahirap, si Elena ay mayroon pa ring matatag na trabaho bilang isang guro sa baryo, na minamahal ng lahat. Bakit siya napunta sa ganitong estado? Maraming tanong ang sumugat sa kanyang puso. Hindi na iniisip ang kanyang hitsura, direktang nagmaneho siya papunta sa kubo. Sa pagkakataong ito, nang makita niya si Elena na payat, ang mukha ay hollow, at ang kanyang balat ay mapatla hanggang sa puntong balat na lamang at buto ang natitira, pakiramdam ni Ricardo na libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang puso. Nakatayo siyang natigilan sa harap ng kubo, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay biglang nanginig, hindi naglakas loob na pumasok. Ngunit noon, malakas na sumiklab ang pagnanais na tulungan siya. Tumakbo siya papasok, lumuhad sa tabi ng punit na banig kung saan nakahiga si Elena, ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang hininga ay kasing payat ng isang sinulid. Mahina siyang tumawag, nang inig ang kanyang boses, Elena.
Naririnig mo ba ako, Elena? Nagulat siya, at hirap na binuksan ang kanyang mga mata. Ang dati niyang malinaw na mga mata ay malabo ngayon, na parang hindi naniniwala na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang dating asawa. Ricardo, bulong niya. Bakit ka narito? Naputol ang kanyang boses. Mahina kaya kailangan ni Ricardo na ay lapit ang kanyang tainga upang marinig siya ng malinaw. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang noo, na nakaramdam ng init. Mataas ang kanyang lagnat, at mukhang natutulog siya. Ang kanyang dati na mahaba at itim na buhok ay magulo, nahuhulog sa luma niyang unan. Madilim ang kubo, at mamasa-masa. Ang ilang mahihinang sinag ng ilaw ay tumatagos sa mga siwang sa dingding, at ipinapakita ang basang sahig, ang amoy ng amag, ang amoy ng lupa sa paligid ng mga palumpong, ang amoy ng dumi ng daga, lahat ng ito ay nagsama sa isang nakakasakal na hangin, at nakakagulat. Nang makita niya ito, kumunat ang noo ni Ricardo, nagtataka kung paano siya nakatira sa lugar na ito, at may malubhang sakit pa. Sa hindi sinasadya, dali-dali niyang hinubad ang kanyang mamahaling blazer, at isinot sa payat niyang balikat. Nagunahan ang kanyang mga luha, ngunit sinubukan niya itong pigilan, hindi gustong magpakita ng kahinaan sa kanyang harap. Huwag kang mag-alala, sabi niya, tumulo ang boses. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Pagkatapos ay mag-uusap tayo. Magpakatatag ka. Sinabi niya ito, yumuko siya, maingat siyang binuhat. Napakagaan niya, parang isang bata. Sa sandaling iyon, naalala niya na noong bagong kasal sila, binuhat din niya siya sa kasuotang barot saya pagkatapos ng kanilang simpleng kasal sa simbahan. Noon, nakangiti siya ng maliwanag, at yamakap sa kanya, at buong pagmamalaki niyang ipinangako na gagawin niya siyang masaya habang buhay. Iyon, saan niya itinapon ang pangakong iyon upang ituloy ang tagumpay? Ang matinding pagsisisi ay halos nagpaiyak sa kanya. Maingat niya siyang binuhat sa sasakyan, at ipinahiga siya sa backseat, at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital sa bayan, ang San Isidro General Hospital. Kulang ang mga kagamitan sa pampublikong ospital, at abala ang mga doktor at nurse. Ngunit nang makita nila na seryoso ang kondisyon ng pasyente, agad nilang tinanggap at sinuri siya. Balisa na tumayo si Ricardo sa labas ng emergency room, nag-aalala. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa kanyang makintab na sapatos, at nakaramdam ng kapaitan. Gumawa siya ng milyon-milyong piso, at nagtayo ng isang malaking negosyo, ngunit pinabayaan niya ang kanyang dating asawa na mapunta sa isang sitwasyon ng kahirapan at sakit. Hindi sinasadya, naalala niya ang payo ng isang matandang pari na nakilala niya, anong punto ng maraming pera kung ang iyong puso ay walang laman at hindi mapalagay ang iyong konsensya. Bumulong siya, naitikom niya ang kanyang kamay, nagkamali ako, kailangan kong magbayad para dito. Sana mayroon pa siyang pagkakataon. Lumabas ang isang doktor, at tinanong siya kung miyembro siya ng pamilya. Balisa niyang kinumpirma na siya ang kanyang dating asawa, handang magbayad para sa lahat ng gastos sa pagpapagamot. Umiling ang doktor, at sinabing seryoso, mahina ang kanyang kondisyon, sir. Malala ang kanyang malnutrisyon, at may mga palatandaan ng malalang pneumonia. Kailangan siyang ilipat sa intensive care unit, ICU. Gagawin namin ang aming makakaya, ngunit hindi namin alam kung ano ang aming magagawa. Tumango siya, mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi pa siya natatakot ng ganito. Kahit na ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi ilang taon na ang nakalipas dahil sa krisis sa ekonomiya, pinanatili pa rin niyang kalmado ang kanyang sarili para makayanan. Ngunit ngayon, nang makita niya ang huling bahagi ng buhay ni Elena, nakita niya ang kanyang sarili na maliit at walang kapangyarihan. Inilipat si Elena sa ICU, puno ng mga linya ng IV at oxygen tube. Humingi ng pahintulot si Ricardo sa doktor na bisitahin siya sandali. Mahimbing siyang natutulog, mukhang pagod na pagod pagkatapos ng kanyang paggamot. Hinawakan niya ang malamig niyang kamay, nanginginig, at bumulong, Elena. Iniwan kita ng maraming taon.
Mangyaring huwag mo akong iwanan ngayon. Isang mainit na luha ang tumulo sa payat niyang kamay. Sa isang sandali, naramdaman niya na gumalaw ang kanyang daliri, at pagkatapos ay nakatulog muli. Nabulol siya, at ipinatong ang kanyang noo sa gilid ng kama, tahimik na umiyak, at nabasa ang pagitan ng kanyang mga daliri. Kinabukasan, sinabi ng doktor na tumutugon si Elena sa mga antibiotics, ngunit napakahina kaya kailangan niya ng espesyal na nutrisyon at kumpletong pahinga. Napaiyak si Ricardo sa kagalakan, halos lumuhad para pasalamatan ang doktor. Sa kanyang buong buhay, ang makapangyarihang taong ito, bihira siyang yumukod kan inuman, at alam lamang kung paano gumamit ng pera upang malutas ang mga problema. Ngunit ngayon, taimtim siyang nagpapasalamat sa mga taong sumusubok na iligtas ang buhay ng babaeng pinabayaan niya noon. Sa loob ng ilang araw, iniwan niya ang kanyang trabaho sa Maynila, at nasa ospital siya. Maingat niyang tinanong ang mga nurse tungkol sa kalagayan ni Elena, at inalagaan siya. Patuloy na tumatawag ang mga empleyado ng kumpanya, at tinitingnan siya tungkol sa meeting, ang pagbubukas ng bagong sangay sa Cebu, at ang mahalagang proyekto sa Hapon. Maikli lamang siyang sumagot sa telepono, mayroon akong pamilyar na nangangailangan ng tulong. Makipag-usap sa aking vice-presidente. Nagulat ang lahat, bigla na lang iniwan ng kilalang workaholic na presidente, na itinuturing ang kanyang kumpanya na kanyang buhay. Ipinapalagay ng ilan na may malubhang sakit ang boss. Inisip ng iba na naghahanda siya ng malaking transaksyon sa malayong lugar. Ngunit walang nakakaalam na itinatapon ni Ricardo de la Cruz ang kanyang atensyon, pera, at takot sa kanyang dating asawa na nasa mahirap na ospital. Salamat sa magandang nutrisyon at gamot, dahan-daang nalagpasan ni Elena ang kanyang problema. Pagkatapos ng isang linggo, nagising siya at nakakakain na ng ilang kutsara ng malabnaw na lugaw. Pumasok si Ricardo sa kanyang kwarto. Nakita siyang nakatingin sa kisame, at mahinang nagtanong, paano mo nararamdaman ang iyong sarili? Lumingon siya, at tinitingnan siya, at pagkatapos ay mahinang ngumiti. Bakit, nandito ka pa rin? Sumagot siya, napakagandang marinig ka na nagising ka. Nandito ako para alagaan ka. Gusto niyang tumawa, ngunit ang kanyang ngiti ay maliit, na may halong kapaitan. Alagaan ako. Akala ko, gusto mo na akong iwanan magpakailanman. Ang kanyang boses ay malungkot, at tulad ng bahagyang reklamo. Nasamid si Ricardo, hindi alam kung anong sasabihin, bulol lamang siya ng dalawang salita, paumanhin. Bamantong hininga siya, at pagkatapos ay inubo na ikinilabot niya. Mabilis niyang binigyan siya ng tisyo at mainit na tubig. Humigop siya ng kaunti, at bamulong, huwag kang mag-alala. Nakaraan na tayo. Ngunit naitikom ni Ricardo ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi ko natatanggihan ang aking responsibilidad, Elena. Bigyan mo ako ng pagkakataon, mangyaring. Puno ng taimtim na pagsisisi ang kanyang mga mata, at hinawakan ang malamig niyang kamay. Lumuluha si Elena, ngunit wala na siyang sinabi. Tumalikod siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at iniiwan ang luha sa kanyang unan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon siya ng sapat na lakas upang magsalita ng kaunti pa. Ang kanilang mga unang pag-uusap ay puno pa rin ng kaba, sinusubukang iwasan ang pagbanggit sa mga pagkakamali sa nakaraan. Tumitigil lamang sa mga simpleng katanungan, mas maayos na ba ang pakiramdam mo, may kailangan ka ba, bibili ako ng manggang hinog? Gusto mo ang manggang Carabao, di ba? Ngunit unti-unti, ang sama ng loob at mga sugat na pinigilan sa loob ng maraming taon ay hindi na niya napigil ang itanong, gusto mo bang malaman kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Natigilan si Ricardo sandali, at pagkatapos ay dahan-daang tumango. Ikinwento niya, ang boses ay mahina pa rin ngunit mas malinaw. Pagkatapos ng pagpapawalang bisa ng kasal, umalis siya sa San Isidro para maiwasan ang mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay. Nagtungo siya sa Benguet, kung saan nagmula ang kanyang ina, humingi ng trabaho bilang isang guro sa isang maliit na paaralan sa bundok, maliit ang sahod.
Pagkatapos ay nagkasakit ng malubha ang kanyang ina at namatay. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy ay kailangan ding ipagbili para bayaran ang mga utang. Walang natira sa kanya, nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa, gumagawa ng mga kakaibang trabaho, mula sa pagtulong sa isang kainan hanggang sa paglalaba, upang makaraos sa buhay. Sa loob ng ilang oras, bumagsak ang kanyang kalusugan. Walang insurance, hindi naglakas loob na pumunta sa ospital dahil natatakot siyang magastos, patuloy siyang nagtiis ng tahimik, pinahihintulutan ang sakit na tumagal. Sa huli, alam ito ng isang lumang kaibigan sa San Isidro, maawang pinatira siya sa nasirang kubo, umaasa na makakapag-ipon siya ng pera para sa pagpapagamot. Ngunit lumala ang kanyang sakit, unti-unti siyang nawalan ng lakas, hindi nakapagtrabaho, wala ring pera para sa gamot. Akala ko, maaaring tahimik akong mamatay doon, bulong niya. Ngunit hindi ko akalain, na babalik ka. Ang bawat salitang sinabi niya ay parang daan-daang karayom na tumutusok sa konsensya ni Ricardo. Nakaupo siyang tahimik, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Tiningnan niya siya, at dahan-daang nagpatuloy, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Dahil hindi ako nangangailangan ng kahit ano mula sa iyo. Tapos na tayo. Muling damaloy ang kanyang mga luha, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ang pagtitiis sa maraming mapapait na taon. Tumayo siya, sumisigaw ngunit sinusubukang pigilan ang kanyang boses, ngunit nagkamali ako. Kailangan kong itama ang aking pagkakamali. Hindi ka maaaring mamatay ng ganito. Hindi ko papayagan. Nanginig ang kanyang boses dahil sa damdamin at kawalan ng pag-asa. Ang mataas na uri, at makapangyarihang tao sa Manila, ngayon ay kinilala ang kanyang kahinaan, umaasa lamang na makaligtas ang babaeng nasa harap niya upang magkaroon siya ng pagkakataong matubos ang kanyang pagkakasala. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nakikipag-usap si Ricardo sa mga doktor. Gusto niyang ilipat si Elena sa isang nangungunang internasyonal na ospital sa Maynila. Ngunit pinayuhan ng mga doktor na mahina pa rin ang pasyente. Ang malayong paglalakbay ay hindi mabuti sa kanyang kalagayan, mas magiging matatag kung patuloy siyang magpapagaling at gagamot dito. Nangako silang makikipag-usap sa mga nangungunang espesyalista kung kinakailangan. Napilitan siyang tanggapin, ngunit hindi nagtipid sa mga gastos para kumuha ng pribadong nurse na 24/7, bumili ng pinakamahusay na gamot, at mag-order ng mga espesyal na dieta mula sa restaurant. Ang kanyang mga empleyado ay kailangang magmaneho pabalik-balik mula sa Maynila patungo sa Nueva Ecija, na may dalang mga papeles at kontrata na naghihintay ng kanyang pirma. Isang bilyonaryo ang nakaupo sa sahig sa pasilyo ng ospital. Sa paligid ay mga laptop, dokumento, mga plano ng proyekto, habang gumagawa ng negosyo, balisa din niyang hinihintay ang balita mula sa silid. Ang mga gawin niya ay naging usapan ng mga doktor at nurse doon. Isang araw, tumawag ang kasosyo galing Singapore para sa mahalagang meeting. Nakita nila ang background ni Ricardo, at nagtanong, Ginoong de la Cruz, nasaan ka? Bakit hindi ito parang regular na meeting room? Sumagot siya ng kalmado, nang walang pagtatago, nasa probinsya ako. Inaayos ko ang mga isyu ng pamilya. Walang nakitang lisanin ni Ricardo de la Cruz para sa mga personal na rason, pero ngayon handa na siyang isantabi ang lahat, at ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa babaeng dating niyang inabandona. Pagkatapos ng mahigit kalahating buwan ng aktibong pagpapagamot, pansamantalang nalampasan ni Elena ang kritikal na sitwasyon. Sinabi ng doktor na maaari na siyang lumabas at magpagaling, ngunit nangangailangan siya ng malinis, tahimik na kapaligiran at espesyal na pangangalaga. Ngunit nasaan ang kanyang bahay? Wala na siyang bahay, o kamag-anak. Hindi rin siya maaaring bumalik sa nasirang kubo. Agad na nag-alok si Ricardo na dalhin siya sa kanyang mansyon sa Alabang, malapit sa Maynila. Umiling siya, mahina ngunit determinado ang kanyang boses, hindi pwede. Magiging mahirap. Hindi ako nabibilang sa mundo mo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay, nagmamakaawa at determinado ang kanyang mga mata,
Elena, huwag mo na akong tanggihan. Kailangan mong magpagaling. Hindi kita hahayaang manirahan sa kung saan-saan. Tingnan mo na lang ito. Ginagawa ko lang ang aking huling responsibilidad sa'yo. Tumalikod siya, nang inag ang kanyang payat na balikat dahil sa paghikbi. Naiintindihan niya na nahihiya pa rin siya, ngunit wala na siyang sapat na lakas para makipagtalo. Sa huli, mahina siyang tumango. Kaya, inayos niya ang isang maliit na ambulansya, kasama ang isang nurse, para dalhin siya sa alabang ng ligtas. Ang maluho niyang mansyon sa mataas na uri ng alabang, ay mayroong isang malawak na hardin, isang pribadong pool, at napapalibutan ng mga puno. Ito ay ang kanyang bakasyunen, bihira siyang manatili dito ng matagal. Ang lahat ng mga empleyado, mula sa mga gwardya hanggang sa mga hardinero at mga katulong sa bahay, ay nagulat nang makita ang kanilang makapangyarihang amo na personal na binuhat ang isang payat at maputlang babae papasok ng bahay. Ipinakilala niya lang sa kanila ang babae, kamag-anak ko siya. Alagaan niyo siya ng maayos. Ang matandang tagapangalaga, si Manang Celia, na nagtrabaho sa pamilya ni Ricardo, ay naantig nang makita iyon. Naintindihan niya ang bahagi ng kwento sa nakaraan. Naghanda siya ng pinakakomportableng silid-tulugan para kay Elena, at siya ang nagluto ng lugaw at sopas, gumawa ng paraan para gumaling siya. Sa simula, napahiya si Elena, patuloy na umiiwas sa lahat. Nadama niya na naliligaw siya. Tumingin sa kanyang luho ng bahay, naalala niya ang sarili, na tila isang pulubi. Kung dati siyang gustong magmay-ari ng Marangya, matagal na niyang ginawa iyon nang hiwalay sila ni Ricardo. Ngayon, nang magkita muli sila sa kakaibang sitwasyon na ito, parang siya ay isang mahirap, at mahina na nakadepende sa awa ng dati niyang asawa. Ang pakiramdam ng kahihiyan at pagkabigo na bumabagabag sa kanya, kaya ang kanyang isip ay palaging balisa. Naiintindihan ni Ricardo ang kanyang mga komplikadong damdamin. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para maging komportable siya at respetuhin. Araw-araw, pagkatapos magtrabaho sa opisina, umuuwi siya ng maaga. Siya ang nagtitimpla ng gatas, nagdadala ng lugaw, at nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot sa tamang oras. Nakaupo siya sa tabi ng kama, tahimik na nakikipagkwentuhan sa kanya, ikinukwento ang tungkol sa kanyang mga biyahe, umaasa na mabawasan ang kanyang kalungkutan. Minsan, tiningnan niya siya na may malungkot na mata, at nagtanong, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Wala na akong halaga sa'yo. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay dahan-daang sumagot, dahil may utang pa rin ako sa'yo, Elena. Utang ko sa'yo ang isang taos-pusong paumanhin, nagkulang ako sa'yo. At ikaw ang tumulong sa akin. Wala akong trabaho noon pero naniwala ka pa rin sa akin. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo at tiwala sa akin, wala ako kung nasaan ako ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Noong nagdesisyon siyang maghiwalay, hindi niya sinabi ang mga salitang ito. Lumunok siya, nahihirapang tanggapin, na humaling na ako sa katanyagan at pera. Akala ko na ikaw, kasama ang iyong simpleng buhay, ay humahad lang sa aking progreso. Noong pinirmahan ko ang divorce paper, sinabi ko sa aking sarili na tama ang desisyon ko para sa mas magandang buhay. Hindi ko lang akalain na masasaktan kita ng ganito. Sinariwa ang nakaraan, nanginginig ang kanyang boses, nakayuko ang kanyang mga mata, hindi naglakas loob na tingnan siya. Napaluha si Elena. Tama na. Huwag mo nang sabihin pa. Hindi pa tapos, pagputol niya, bahagyang nagalit ang kanyang boses. Dahil muntik ka nang mamatay sa loob ng kubo. Hindi ko matatanggap na iyon ang huling yugto sa kwento natin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi tumatalo, ngunit nagtuloy-tuloy ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Sa labas, ang hapon ay unti-unting nawawala, ang dilim ay bumagsak, na parang isang tahimik na tanong, ibinilanggo silang dalawa sa mundo ng kanilang mga alaala. Lumipas ang oras. Salamat sa pangangalaga ni Ricardo at Manang Celia, kasama ang tamang nutrisyon at gamot, malaki ang iginanda ni Elena.
Nagsimula siyang makalakad ng bahagya sa kwarto, at minsan bumaba sa hardin para magpahangin. Kumakain siya ng malambot na kanin at iba pang masustansyang pagkain. Gayunpaman, hindi pa rin matatag ang kanyang kalagayan. Madalas siyang nakaupo ng maraming oras sa kanyang balkonahe sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, kung saan ang mga bukirin at mga puno ng niyog ay parang malabo. Kahit abala, palaging sinusubukan ni Ricardo na gumugol ng oras sa kanyang tabi sa tuwing maaari. Kumuha siya ng pisikal na terapistang pupunta sa bahay para tulungan siya na bumawi. Nag-imbita siya ng pribadong doktor na regular na magpa-check up. Minsan sa katapusan ng linggo, dahan-dahan niya siyang aakayin sa maliit na lawa, at ikukwento ang kanilang masayang alaala noon, mga bagay na tahimik niyang iniingatan sa kanyang puso. Gusto niyang makinig, at gusto niyang tumakas sa nakaraan. Mayroon pa rin siyang sakit. Naiintindihan niya na tanging katapatan at pasensya ang makakapagpawi ng kanyang sugat, at hindi ang paghingi ng tawad. Isang gabi, nang umalis si Ricardo para pumunta sa Davao, nagkaroon ng matinding ubo si Elena. Napahawak siya sa kama para huminga. Narinig iyon ni Manang Celia at agad siyang nilapitan. Hirap na nakaupo si Elena sa kama. Nakaramdam ng takot, gaano na lang ako katagal mabubuhay. Alam ni Manang Celia kung ano ang kanyang nararamdaman, at nagdahan-dahan, bata ka pa. Maging positibo ka. Gusto ka ng bantay na bayaran ang lahat. Maniwala ka sa kanya. Lumuluha si Elena, umiling, natatakot ako, hindi ko na kayaang mapabayaan muli. Hinawakan ni Manang Celia ang kamay ni Elena, nagsisisi na siya. Nasaksihan ko siya. Hindi kanya nakakalimutan. Kaya magbigay ka ng daan para sa kanya, bigyan mo siya ng pagkakataon para muling magsimula. Tahimik si Elena, nakaramdam ng sakit. May lakas pa kaya siyang umibig at magtiwala muli. Makalipas ang 2 araw, bumalik na si Ricardo galing sa kanyang paglalakbay. Papasok siya sa gate nang marinig ni Manang Celia ang nangyari kay Elena. Agad siyang pumunta kay Elena at niyakap siya, andito na ako. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Tiningnan siya ni Elena at sumagot, okay lang ako. Hindi pa rin mapakali si Ricardo, marahan siyang hinimas sa likod. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkabahala na hindi naitago, bukas dadalhin kita sa ospital para magpa-check up ulit. Hindi ko gustong magpabeya kahit konti. Tumingin siya ng malalim sa kanyang mga mata, biglang naalala ang mga sinabi ni Manang Celia noong nakaraang gabi. Sa isang sandali, mahina niyang tanong, kailangan mo pa ba ako? Natigilan si Ricardo, at agad na hinawakan ang kanyang mga kamay. May paniniwala at katapatan sa kanyang boses, kailangan kita, Elena. Kailangan kita higit sa lahat ng mayroon ako. Mula sa sandaling dinala kita mula sa loob ng kubo, nangako ako sa aking sarili na hinding-hindi na kita hahayaang mawala muli. Napahagulgol siya, umiiyak na parang hindi na niya nagawa pa dati. Binuhat niya siya sa kanyang mga bisig at nagpadala ng katahimikan sa buong silid, kung saan maririnig niya ang kanyang mga sinabi, natatakot ako. Natatakot akong baguhin mo ang isip mo at iwanan mo ako. Wala na akong tiwala sa mga pangako. Hinawakan niya siya ng mahigpit, upang ipaalam sa kanya ang pagsisi. Pinigilan niya ang kanyang sarili na magpadala ng pag-asang nagmumula sa mahina niyang puso para sa kanila. Hindi siya nagsalita ng kahit ano pa at pinayagan lamang siyang mailabas at malimutan ang pagdurusa at sakit na kanyang kinuha sa mahabang panahon, habang tumutulo ang ilang luha mula sa kanyang tainga na lumilikha ng labis na pag-unawa. Inabandona kita isang beses at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sinabi niya at natanggal niya ang kanyang sarili sa kanyang mahigpit na paghawak. Binitawan ang lahat ng kanyang kailangan upang maabot siya at maniwala na sa ilalim ng lahat ng iyon, siya pa rin at magpakailanman ang isa na nais niya para sa kanyang sarili. Kinabukasan, ipinadala nila siya sa isang mataas na kalidad na internasyonal na ospital sa Maynila para sa mga kumpletong pagsusuri. Kinumpirma ng mga doktor na nagkaroon siya ng matinding kaso ng pneumonia at nakaranas ng mga taon ng gutom.
Nagbabala rin sila na ang kanyang baga ay nasira at nangangailangan ng mas maraming gamot, nutrisyon, at respiratory therapy. Kinumpirma nila rin na ang mas matagal na panahon ng malnutrisyon ay nagdulot ng problema sa iba pang mga lugar at nangangailangan ng pangmatagalang pag-aalaga. Lalo na nakadetermina si Ricardo na gawin ang lahat upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan pagkatapos marinig ang diagnosis. Gusto niya siyang dalhin sa Singapore o Amerika para sa ilan sa mga pinaka-advanced na therapy. Magalang na tumanggi si Elena. Sinabi niya na kailangan niya lang ng tahimik at mapayapang buhay. Sinabi niya na hindi niya kailangan na patuloy na lumayo sa mga lugar at gusto niya lamang manatili kung nasaan siya. Tinanggap ni Ricardo ang mga desisyon niya, ngunit hindi nakipaglaban sa kanyang mga pagsisikap na ibigay sa kanya ang pinakamahusay na pangangalaga na inaalok. Nakakuha siya ng mga pinakamahusay na doktor upang magbigay ng konsulta at isagawa ang mga pagbisita sa bahay upang makita niya. Ang pangangalaga ni Elena ay may malaking epekto sa kanya at ang kanyang kalusugan. Madalas silang magkasamang umupo sa veranda at pagmasdan ang paglubog ng araw at mag-usap. Ibinahagi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mapanglo na buhay, mula sa malamig na gabi kung saan wala siyang lugar na matulog hanggang sa mga araw na naghugas siya ng pinggan hanggang sa masugatan ang kanyang mga kamay hanggang sa pagtuturo sa mga bata para mabuhay. Makinig siya sa kanya. Nadama ni Ricardo ang malaking kalungkutan at nagpapasalamat na makilala ang isang hindi kapani-paniwalang babae. Tinanong niya sa kanya, may pagsisisi ka ba na pinakasalan ako? Hinawakan niya siya sa mukha at nagbigay ng isang magandang sagot. Napakarami akong pagsisisihan. Nabigo akong makaramdam ng saya at kapayapaan. Sinabi niya rin, alam ko na hindi ko nabuhay ang buhay na gusto ko. Hindi na mapigil ni Elena ang kanyang sarili, nasira rin ako dahil hindi kita kayang panatilihing tapat sa akin. Ipinakita mo sa akin na nararapat kang mas mahusay, ngunit hindi kita kayang bigyan. Dinampian ni Ricardo ang kanyang balikat at sinabing, pareho tayong nagkamali. Umupo sila sa katahimikan at inalala ang kanilang matitigas na buhay. Sa kabilang ibayo, ibinuhos ng kalangitan ang sarili sa araw. Sa paglipas ng panahon, naging napakalapit sila sa isa't isa. Para silang mga kaibigan. Hindi siya naglakas loob na tawagin siyang asawa pa at hindi rin siya nilit niya. Ngunit sila ay isa. Sa sandali, sinamahan sila ng kanilang mga kaibigan. Mula nang magkita ulit sila, nagbago ang isip ni Elena at nadama niyang nabubuhay siya. Nakinig siya sa kanyang paboritong musika at binasa niya. Isang araw, bumalik si Ricardo sa tahanan dahil inatasan siya na lumayo at samantalahin ng kanyang kaibigan. Hiniling ni Elena sa kanyang tagamaneho na dalhin siya sa kanyang paboritong merkado upang makakuha ng mga sariwang gulay at iba pang materyales upang magluto ng sopas. Kapag tapos na siya, nagalit si Ricardo dahil sa kanyang desisyon. Bakit hindi mo ako sinabihan kung saan ka pupunta? Kung gayon, ito ay kasing simple ng magiging masaya ako sa isang masarap na tinulang manok para sa iyo. Ikaw ay gumagawa ng mas maraming hindi pagkakaunawaan kaysa sa mayroon talaga, tugon niya. Nang inihain niya ang mangkok ng mainit na sabaw, amoy na amoy ang luya at tanglad, tumingala si Ricardo sa usok na umaalimbukay mula rito at agad na alala ang mga simpleng ngunit mainit na hapunan nila noon sa maliit nilang bahay na yari sa kahoy. Hindi niya napigil ang maluha. Habang kumakain, paulit-ulit niyang pinuri ang lasa ng sabaw. Hindi siya tumigil sa kakasabi ng, ang sarap. Siya naman ay mahiyain lang nang umiti, namumula ang pisngi, at naramdaman niyang muling uminit ang kanyang puso. Ngunit ang buhay ay hindi palaging matahimik. Isang hapon, muling dumaan ang unos. May mga tsismoso-tsismosang reporter ang nakahulaan ang balita. Ang negosyanteng si Ricardo de la Cruz ay umano'y nag-uwi ng misteryosang babae sa kanyang mansyon sa Alabang. Nagsimula silang umikot-ikot sa paligid ng mansyon, pilit kumuha ng mga litrato ng palihim, umaasang makakuha ng mainit na balita. Agad na kumalat ang impormasyon sa social media at ilang tabloid. Lumitaw ang mga mapanirang haka-haka, may nagsasabing siya ay, kabit, na binabahay ng mayaman,
may mas malala pa na tinawag siyang gold digger, na sinamantala ang kahinaan ni Ricardo para makuha ang kanyang yaman. Nang mabasa ni Elena ang mga ito, labis siyang nasaktan at natakot. Muli siyang nagkulong sa silid, hindi naglalabas ng bahay, takot sa mapanghusgang tingin ng iba. Galit na galit si Ricardo. Agad niyang inatasan ang mga gwardiya na higpitan ang seguridad at hadlangan ang mga reporter. Pero hindi pa rin tumigil ang mga ito sa pagmamatsyag at paniniktik. Pilit siyang pinapalakas ang loob ni Elena, huwag mo silang pansinin. Ako ang bahala sa lahat. Tumingin siya kay Ricardo, may lungkot sa tinig, sinasabi nilang isa akong manloloko. Na sinasamantala ko ang kabutihan mo. Hindi ko ginasto ito. Dahil sa akin, nababahiran ang pangalan mo. Mahigpit siyang hinawakan ni Ricardo, mariing nagsalita, hindi ko hahayaang sirain kanila. Ipapakilala kita sa lahat, at ginawa nga niya. Sa tulong ng kanyang abogado, naglabas si Ricardo ng maikling pahayag sa ilang respetadong pahayagan, na nagsasaad na ang babaeng nasa kanyang tahanan ay ang dati niyang asawa. Dahil ito ay may malubhang sakit at walang matuluyan, inuwi niya ito upang alagaan, bilang pagtupad sa kanilang naging pagsasama. Ngunit lalong nag-usisa ang media. Sinimulan nilang kalkalin ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon, at kung bakit muling nagkabalikan. Lalong nabigatan si Elena sa mga tanong na bumubukas muli sa mga sugat ng nakaraan. Kaya't ipinag-utos ni Ricardo na limitahan ang mga impormasyon, at ipinagbawal kay Elena ang pagbasa ng dyaryo o pag-access sa social media. Muli, nakaramdam ng matinding guilt si Elena. Ricardo, dahil sa akin, kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito. Ngunit ngumiti lamang siya at niyakap siya ng mahigpit, ang mahalaga, ligtas at masaya ka. Walang halaga ang lahat ng ito kung kapalit ay makasama kita. May utang pa ako sa'yo, Elena. Eksaktong sa mga sandaling iyon, tumawag ang CEO ng kumpanya. May emergency. May problema sa malaking proyekto sa Cebu, banta ng legal na kaso at posibilidad ng pagkalugi kung hindi agad masolusyonan. Nag-alinlangan si Ricardo. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Elena, halatang nag-aalala. Ngunit siya na mismo ang nagsalita, Ricardo, importante ang trabaho mo. Ayos na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Nag-aalinlangan pa rin siya, naaalala ang matinding ubo ni Elena ilang araw na ang nakaraan. Ngunit pinilit ni Elena na ngumiti, hindi ako kasing hina ng akala mo. Nandito si Manang Celia, ang nurse, at ang doktor. Kumpleto tayo sa alalay. Kaya mo na yan. Sa wakas ay pumayag si Ricardo, ngunit bago umalis, inulit-ulit niya ang mga bilin sa mga kasambahay, gwardya, at personal na doktor. Tumawag pa siya ng ilang beses bago sumakay sa eroplano. Elena ay pabirong sumagot, parang ang drama mo, para kang aalis ng 1 taon. Napabuntong hininga si Ricardo, takot lang ako, Elena. 1 beses ka lang nawala sa akin, at ayaw ko na itong maulit pa. Namula ang mukha niya sa sinabi nito. Inihatid niya ito hanggang sa gate, at habang papalayong ang sasakyan, may kakaibang init ang sumilay sa kanyang dibdib, isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang inakalang wala na. Nagpunta si Ricardo sa Cebu ng 5 araw para sa isang business trip. Kailangan niyang ayusin ang gulo ng proyekto at dumalo sa pulong ng board of directors upang patahimikin ang mga shareholders. Sa panahong ito, hindi naglakas loob si Elena na tumawag ng madalas upang hindi siya maabala. Paminsan-minsan lang siya magpadala ng maikling mensahe para ipaalam na maayos pa rin siya, kumakain ng tama, at nasa mabuting kalagayan. Laging mabilis ang sagot ni Ricardo, kahit simpleng mensahe lang gaya ng, ingat ka palagi. Uuwi agad ako, pero sapat na iyon upang mapawi ang lungkot at magpainit sa puso ni Elena. Tuwing gabi, habang mag-isa siya sa malawak na silid, hindi niya maiwasang maalala si Ricardo. Napapangiti siya sa sarili, sino ang mag-aakalang pagkatapos ng maraming taon ng lamig at distansya, ngayon ay para na silang bagong magkasintahan, medyo awkward pa at mahiyain.
Hindi niya may kakaila na ang damdamin niya para kay Ricardo ay nananatiling malalim. Marahil, talagang bahagi na sila ng isa't isa, ang mga pagsubok lang sa buhay ang pansamantalang naghihiwalay sa kanila. Biyernes ng umaga, nag-text si Ricardo na pauwi na siya ng Manila mamayang hapon. Kinakabahan si Elena habang binabasa ang mensahe. Bumaba siya sa hardin at siya na mismo ang pumitas ng ilang sariwang rosas, inilagay sa isang magandang kristal na florera, at inilagay sa maliit na mesa sa sala. Nakita ito ni Manang Celia at ngumiti ng may pilyang biro, handa na si Ma'am para salubungin si Sir sa hapunan. Ano? Ngumiti lang si Elena, medyo nahihiya, at hindi sumagot. Ngunit hanggang gabi, hindi pa rin dumarating si Ricardo. Bumuhos ang malakas na ulan, may kasamang kulog at kidlat. Balisa si Elena, hindi mapakali habang nakatingin sa labas ng bintana. Tinawagan niya si Ricardo ng ilang beses ngunit hindi ito sumagot. Halos hating gabi na nang dumating ito sa bahay, basang-basa, sobrang pagod, parang galing sa laban sa bagyo. Dali-daling lumabas si Elena sa gate para salubungin siya at iniabot agad ang tuwalya. Bakit ka nabasa ng ganyan? May nangyari ba? Umiling si Ricardo ng malungkot. Nasuran ako ng sasakyan sa daan, at naubos ang baterya ng cellphone ko. Matagal akong naghintay ng taxi sa ulan. Nag-aalala si Elena at agad na sinabi, maligo ka agad nang. Mainit, baka magkasakit ka. Kita sa mukha ni Ricardo ang pagkapagod at panghihina. Tumango lang ito at tahimik na umakyat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Ricardo matapos maligo at magbihis. Napansin niya ang florera ng mga rosas sa mesa, at biglang lamambat ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Elena at tinanong, ikaw ba ang naglagay ng bulaklak na yan para sa pagdating ko? Medyo nahiya si Elena pero tumango. Napalapit si Ricardo, niyakap siya ng mahigpit, at mahina ngunit puno ng damdamin ang boses, salamat. Salamat sa paghihintay. Niyakap siya ni Elena pabalik. Amoy pa rin niya ang halimuyak ng ulan sa kanyang damit, at napagtanto niyang mas matindi pala ang pagnanais niyang makauwi ito kaysa sa inakala. Mahinang sabi niya, pagod ka na, magpahinga ka na. Ngumiti si Ricardo at hinayla siyang umupo sa malambot na sofa. May pasalubong ako sayo. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang cream-colored na wool scarf, simpleng-simple ngunit mainit. Nakita ko to sa isang handicraft store sa Cebu. Maganda diba? Subukan mong isuot, baka magustuhan mo. Napangiti si Elena, puno ng tuwa. Tinanggap niya ang scarf at maingat itong isinabot sa kanyang leeg. Ramdam niya ang init nito sa malamig na gabi ng tag-ulan. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan nila ang lahat ng sakit at layo ng nakaraan. Tanging ang init ng kasalukuyan ang nangingibabaw sa kanilang mga puso. Ngunit isang linggo matapos ang muling paglapit nilang dalawa, isang di inaasahang pangyayari ang dumating na magpapabago sa takbo ng lahat. Tumanggap si Ricardo ng tawag mula sa kanyang personal na abogado. Pasensya na po sa abala, Ginoong de la Cruz, seryoso ang boses ng abogado. Ngunit nakatanggap po ang aming opisina ng isang anonymous complaint sa Department of Justice. Inaakusahan po kayo ng iligal na pag-aangkin ng ari-arian ng inyong dating asawa matapos ang paghihiwalay, at ng pagpapabeya sa kanya habang siya'y naghihirap at may sakit. Nanlumo si Ricardo. Nang tanungin niya ang buong detalye, nalaman niyang may isang hindi pa nakikilalang tao na nagpadala ng mapanirang liham laban sa kanya. Sa kung anong paraan, kumalat ito sa media. Agad namang sinamantala ng ilang tabloid at unreliable news sites ang balita. May mga headline pang gaya ng, bilyonaryong si Ricardo de la Cruz, pinabayaan ang dating asawa ngayoy may sakit, walang tirahan, at bumalik para umasa. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang galit ng publiko. Maraming hindi nakakaalam ng buong katotohanan ang agad na humusga, tinawag siyang walang puso at traidor. Bagamat nasa pangangalaga niya si Elena sa kanilang mansion, mabilis na kumalat ang mga maling balita. Malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon pati na rin sa imahe ng kanilang kumpanya. Galit na galit si Ricardo, ngunit higit pa roon,
Ang inaalala niya ay ang epekto nito kay Elena. At tama nga siya. Aksidenteng nabasa ni Elena ang ilang masasakit na artikulo online tungkol kay Ricardo. Labis ang kanyang pagdurusa, pakiramdam niya siya ang sanhi ng lahat ng ito. Kasalanan ko, umiiyak niyang sabi. Dahil sa akin, nilalay at pinaparatangan kanila. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay, pinakalma siya. Wala yun, Elena. Huwag mong alalahanin. Ilalabas ko ang totoo. Noon, ikaw ang kusang lumayo. Hindi kita pinilit. Lahat ng ari-arian ay gusto kong ibahagi, pero ikaw mismo ang tumanggi. Ipapakita ko sa publiko ang katotohanan. Ngunit umiling si Elena, desperado. Ayokong humarap sa korte. Ayokong palalain pa ito. Natatakot ako sa lahat ng iyon. Tahimik si Ricardo. Nauunawaan niya ang takot ni Elena. Kung ganun, maghahanap ako ng ibang paraan. Pero kailangang linisin ang pangalan ko. Kung hindi, hindi lang ako ang mawawalan ng dangal, pati kumpanya ay masisira. Nag-aalala ang mga shareholders, maaaring bumagsak ang stock price. Baka masayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa gitna ng gulo at tensyon, biglang nagpasya si Elena, isang desisyong ikinagulat ni Ricardo. Sinabi niyang handa siyang humarap sa publiko. Sa tulong ng isang kaibigan na may kilalang mga mapagkakatiwalaang mamamahayag, nag-ayos sila ng isang simpleng press meeting sa bahay. Siya mismo ang maglilinaw ng katotohanan. Gulat na gulat si Ricardo. Elena, sigurado ka ba? Kaya mo ba? Physically at emotionally. Tiningnan niya ito, at ngumiti ng marahan ngunit matatag, dahil sa'yo, magsisikap ako. Ayokong ikaw ang masisi o mapulaan dahil sa akin. Kaya isang umagang maliwanag, ilang piling mamamahayag ang inimbitahan sa Alabang Mansion. Nagulat sila nang makita ang tinaguriang, dating asawang mahirap at may sakit, na nakaupo sa isang mararangyang sofa, balot ng simpleng cream na shawl. Payat pa rin ngunit kitang-kita ang pagbuti ng kanyang kalagayan, maayos, kalmado, at may dignidad. Maingat silang nagsimulang magtanong, Ginang Santos, totoo po ba na pinilit po kayo ni G. De La Cruz na putulin ang kasal at iniwan kayong walang suporta? Huminga ng malalim si Elena, saka kalmadong sumagot, matagal na po kaming naghiwalay ni Ricardo ng maayos, walang pamimilit. Ako po ang voluntaryong umalis at pinili ang isang simpleng pamumuhay. Ilang beses na po niyang inalok ako ng tulong pinansyal, ngunit tinanggihan ko. May isa pang reporter na sumingit, ngunit Ginang, ang paninirahan ninyo sa isang barong-barong sa probinsya, hindi po ba dahil sa kawalan ng tulong mula sa kanya? Bahagyang nanginig ang balikat niya, ngunit pinilit niyang panatilihin ang malinaw na tinig, pinili kong mamuhay ng malaya. Ayokong umasa sa kahit kanino. Ang hirap na dinanas ko ay hindi kasalanan ni Ricardo. Marami lang po akong pinagdaan ng pagsubok at nagkasakit. At nang malaman niyang ako ay nasa panganib, siya mismo ang bumalik para ako'y hanapin at iligtas. Pagkatapos ay umubo siya ng ilang beses. Agad siyang ainalalayan ni Ricardo, iniabot ang basong may maligamgam na tubig. Uminom siya ng kaunti. Saka tumingin sa kanya, at ngumiti ng may lamang at tiwala. Kung hindi siya bumalik sa tamang panahon, baka wala na ako rito ngayon. Hindi niya ako iniwan o pinagsamantalahan. Sa harap ng kanyang taos-pusong paliwanag, tila nabawasan ang pang-uusig sa mga mata ng mga mamamahayag. Nagkuha pa sila ng ilang litrato, ni-record ang panayam, at agad din silang umalis. Sa biyahe pabalik, may nagsabi, hindi pala tulad ng mga tsismis ang nangyari. May ilan na tila nag-aalinlangan pa rin, ngunit kinabukasan, ang mga artikulo ay may mas positibong tono, dating asawa, nagsalita upang linisin ang pangalan ni Ricardo de la Cruz, ang totoo sa likod ng muling pagkikita na punong-puno ng emosyon. Nagsimulang hamupa ang batikos ng publiko, at sa halip, naging usap-usapan ang kwento ng pagmamahalan nila. May ilan pa nga na nagtatanong, magkakabalikan kaya sila? Kahit maikli lang ang pakikipagharap sa media, halos mawalan ng lakas si Elena.
Ngunit ramdam niya ang kaginhawaan at kasiyahan sa puso, dahil kahit papaano, may naitulong siya sa lalaking nasa tabi niya. Tiningnan siya ni Ricardo, puno ng pasasalamat at damdaming hindi maipaliwanag. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Salamat, Elena. Salamat sa iyong tapang. Umiling siya, marahang ngumiti, kaunting kabayaran lang ito sa lahat ng isinakripisyo mo para sa akin. Lalong hinigpitan ni Ricardo ang hawak. Napapikit si Elena, at sa pagdating ng antok, sumandal siya sa balikat niya at nakatulog sa sofa. Maingat siyang binuhat ni Ricardo patungo sa silid, dahan-daang tinanggal ang kanyang tsinelas, at tinakpan ng kumot. Tinitigan niya ang mukha ni Elena, mapatla ngunit payapa sa gitna ng kanyang pagtulog. Sa bawat guhit sa kanyang mukha ay ang kwento ng pagdurusa at panahong lumipas. Isang babaeng mabuti at mapagkalinga, karapat-dapat sa isang masayang buhay. Bakit ganoon kalupit ang mundo sa kanya? Tahimik siyang nangakong gagawin ang lahat upang maranasan pa ni Elena ang kapayapaan at kaligayahang karapat-dapat sa kanya. Gabing iyon, hindi siya natulog sa sariling silid, kundi sa maliit na opisina malapit sa kwarto ni Elena, para kung sakaling kailanganin siya, agad siyang makakatugon. Bandang hating gabi, nagising si Elena dahil sa uhaw. Lumabas siya at napansing bukas pa rin ang ilaw sa opisina. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Nakita niya si Ricardo, nag-iisa sa mesa, hawak ang isang bungkos ng lumang litrato. Tahimik siyang pumasok, nagulat si Ricardo, ngunit ngumiti. Lumapit siya at tumingin sa mga larawan, mga alaala noong bagong kasal pa sila, nakangiti sa harap ng lumang bahay kubo, magkahawak kamay papunta sa simbahan tuwing linggo. Larawan niya suot ang puting damit habang tinatanggap ang diploma bilang guro. Nanahimik siya, hindi inakala na itinatago pa rin ito ni Ricardo. Mahinang sabi ni Ricardo, ginamit ko pa ang lumang film camera para dito. Matagal ko itong itinago, hindi ko magawang balikan. Ngayon ko lang nakita kung gaano ako naging handgal at malupit. Namamaos ang kanyang tinig sa damdamin. Kita ni Elena ang matinding pagsisisi sa mga mata niya. Nauutal siyang nagtanong, naalala mo pa ba? Yung gabi na hindi tayo nakatulog dahil kailangan nating ayusin ang butas sa dingding bago umulan. Tumango si Ricardo, mapait ang ngiti, oo, naaalala ko. Kinabukasan, pumasok ka pa rin sa paaralan kahit wala kang tulog. Pero ngumiti ka pa rin para hindi ako mag-alala habang nagtatrabaho ako sa malayong construction site. Napangiti si Elena, noon, ayoko lang dagdagan pa ang iniisip mo. Naniniwala ako na basta nagsisikap ka, balang araw magtatagumpay ka. Binitiwan ni Ricardo ang mga larawan at hinawakan ang kamay niya. Ikaw ang laging may tiwala sa akin. Pero ako ang nagduda sa pagmamahal at sakripisyo mo. Ngayon, ang tanging hiling ko ay bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, upang itama ang lahat. Napabuntong hininga si Elena at dahan-daang sumandal sa balikat niya. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga alaala, muli silang nagsama, dalawang pusong sugatan, naghahanap ng kaginhawaan sa isa't isa. Matapos ang insidente sa media, buong tapang nang ipinahayag ni Ricardo ang pagkalinga niya kay Elena. Hindi na siya nagtago. Minsan ay isinama niya si Elena sa pamimili ng damit at gamit, ngunit paulit-ulit siyang tumanggi sa mamahaling bagay, pumili lamang ng simpleng damit. Hindi ako sanay sa mamahaling kasuutan, at ayokong magpakitang gilas, aniya. Sumang-ayon si Ricardo, ngunit palihim na inutusan si Manang Celia na ihanda ang masustansyang pagkain at imported na prutas para sa kanya. Ngumiti lang si Manang, mukhang wala na kayong ibang inaalala kundi si Ma'am Elena. Ngumiti lang si Ricardo at hindi na pinansin ang tukso. Sa business circle niya, may mga natuwa para sa kanya, habang ang ilan ay nagulat, bakit daw siya bumalik sa dating asawang mahirap at may sakit. May mga nanguuyam pa, ang daming batang maganda sa paligid ni De La Cruz, bakit siya bumalik sa matandang may sakit. Ngunit mariin niyang tinugon, huwag ninyong ikumpara siya kan inuman. Siya ang taong may utang ako ng buong buhay ko.
Napatahimik ang mga iyon, alam nilang seryoso siya. Lumipas ang ilang buwan, at bumuti ng husto ang kalusugan ni Elena. Nakakalakad na siya ng matagal sa hardin, naging mas rosas ang pisngi, at nadagdagan ang timbang. Isang araw, nagtanong siya kung pwede siyang magturo part-time sa community center malapit sa kanila. Nag-aalalang tanong ni Ricardo, sigurado ka? Talagang okay na ang katawan mo? Tinitigan siya ni Elena. Mariing sagot, sigurado ako. Gusto kong magtrabaho, kahit kaunti lang ang kita. Ayokong umasa sa'yo habang buhay. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, at ang kagalakan na muling makapagturo. Kaya gamit ang kaunting koneksyon, tinulungan niya itong makapasok bilang guro sa isang community center para sa mga batang mahihirap. Buong puso itong tinanggap ni Elena, dahil sa puso niya, ang pagtuturo ay isang misyon, hindi lang trabaho. Unang araw niyang bumalik sa klase matapos ang napakahabang panahon ng pagkakawalay, at tila bakabado siya na parang sa unang araw ng kanyang pagtuturo noon. Habang pinagmamasdan ang mga inosenteng mata ng mga bata, at pinakikinggan ang kanilang masiglang tawanan at kwentuhan, pakiramdam niya ay muling nabuhay ang kanyang puso, tila muling nadiligan, muling sumigla. Pagkatapos ng klase, kahit may kaunting pagod, napuno naman ang puso niya ng tuwa at kasiyahan. Pakiramdam niya ay muli siyang naging kapaki-pakinabang, muli siyang nagkaroon ng lakas para magsikap. Naghihintay na si Hang Nam sa may gate ng sentro para ihatid siya pauwi. Nang makita niya ang maliwanag ng ngiti sa mukha nito, hindi maipaliwanag ang tuwang nadama ng lalaki. Lumapit siya sa kanya, namumula ang pisngi sa tuwa. Ngayong nakabalik na akong magturo, parang nabuhay ulit ako, mahal. Hinaplos ni Hang Nam ang ulo niya ng banayad at bulong, ang makita kang masaya, iyan lang ang pinakahiling ko. Mula noon, 3 beses sa isang linggo siyang nagtuturo ng regular. Sa natitirang araw, siya'y nagpapahinga, umiinom ng gamot, at nagpapalakas sa bahay. Si Hang Nam ay nagtalaga ng sariling tsuper para ihatid sundo siya araw-araw. Noong una ay nahihiya siya, ngunit kalaunan ay tinanggap din ang kagandahang loob nito, dahil hindi pa sapat ang kanyang kalusugan upang magmaneho o makipagsiksikan sa jeepney. Mabilis siyang minahal ng mga bata sa sentro, si Ma'am Elena na mabait at mapagmalasakit. Sa bawat klase, ayaw na siyang paalisin ng mga bata, pilit siyang pinapakwento ng mga alamat, at gustong turuan sila ng masasayang kantang pambata. May ilang guro sa sentro ang nakapansin sa mamahaling sasakyang sumusundo sa kanya at nag-umpisang magbulungan, mukhang mayamang-mayaman ang asawa niya, ano? Ngumiti lamang siya sa narinig, hindi nagpaliwanag, pero hindi rin nagyabang. Tahimik na lumipas ang mga araw, hanggang isang araw, isang batang mahirap sa klase ang nagkasakit ng matindi. Wala silang perang pampagamot. Nang malaman niya ang sitwasyon, tahimik niyang inilabas ang kaunting sahod niya at ibinigay ito sa ina ng bata. Para kay Ricardo, ang halagang iyon ay maliit. Ngunit para sa kanya, isang part-time na guro, iyon ay halos kalahati ng buwan niyang kita. Pag-uwi, napansin ni Hang Nam na tahimik siya at tinanong ito. Sa huli, ikinwento rin niya ang nangyari. Napangiti si Hang Nam, ngunit may halong pag-aalala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana ako na lang ang tumulong. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng ipon mo. Ngumiti siya ng mahina, at sa mga mata niya'y nagniningning pa rin ang kabutihan. Gusto ko akong mismo ang tumulong sa bata, mula sa sarili kong pagsisikap. Alam ko kung gaano kahirap ang pakiramdam na may sakit pero walang makakatulong. Napatahimik si Hang Nam. Lalong tumindi ang paghanga niya sa pusong mapagmalasakit at matatag ng babaeng kanyang minamahal. Sa isipan niya, hindi siya nagbago. Siya pa rin ang babaeng may gintong puso, inuuna ang iba bago ang sarili. Kahit siya man ay nasaktan na noon. Malapit na ang Chinese New Year, hindi man ito opisyal na pista sa Pilipinas, ngunit ipinagdiriwang pa rin ng mga Tsino at ilan. Nais ni Elena na bumalik sa Benguet upang mag-alay ng insenso sa libingan ng kanyang yumaong ina.
Agad na alok ni Haang Nam, sasama ako sa iyo. Nag-aatubili siya, ngunit sa huli pumayag din. Magkasama silang bumalik sa hilagang kabundukan. Ang dating munting bahay kahoy ng kanyang ina ay matagal nang naibenta, at ngayon ay naging makulay na hardin ng bagong may-ari. Naiwan na lamang ang isang payak na libingan, natatakpan ng mga damo sa likod ng isang maliit na templo sa gilid ng burol. Lumuhad siya sa tabi ng libingan, maingat na nilinis ang damo at nag-alay ng insenso. Namumugto ang mata. Tahimik si Haang Nam habang inilalapag ang dala niyang puting bulaklak na chrysanthemo, at iginagalang na yumuko. Ikinwento niya sa kanyang ina ang mga nangyayari sa kanyang buhay, na siya'y nabubuhay na muli, na ang lalaking dating lumisan ay nagbabalik upang alagaan siya. Umiihip ang malamig na hangin ng kabundukan, tila pinapawi ang dalamhati ng anak na babae, o marahil ay sumasaway sa lalaking tahimik na nakatayo sa tabi. Tahimik siyang ipinatong ang kamay sa balikat niya, isang di nabigkas na aliw at huling paumanhin para sa yumaong ina, na minsan ding nagmahal sa kanya na parang sariling anak. Bago sila umalis, mahina ang kanyang tinig, kung nabubuhay pa si mama, sigurong matutuwa siya na nakikita kang inaalagaan ako ngayon. Tumingin siya sa kanya, puno ng panghihinayang at pagsisisi. Oo. Malaki ang kasalanan ko sa inyo, sa inyong dalawa. Umiling siya, at marahang inilagay ang payat niyang daliri sa labi nito, parang sinasabing huwag na siyang magsalita pa. Ngunit tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Tahimik silang bumalik sa Maynila, bitbit ang magkahalong alaala ng sakit at saya, ngunit may init na muli nilang natagpuan. Pagbalik nila, tila mas lalong nangayayat si Elena, marahil dala ng emosyon. Pinilit siya ni Haang Nam na magpahinga muna ng ilang araw, at sumunod naman siya. Sa bahay lang siya, nagbabasa, umiinom ng bitamina at nagpapalakas. Isang gabi, habang nanonood sila ng TV sa sala, bigla siyang hinawakan ni Haang Nam sa kamay, mababa ang tinig, "May ka ba, Elena? Naisip mo na ba kung mapapatawad mo na ako ng buo, upang magpakasal tayong muli?" Nagulat siya, napapikit sandali. Alam niyang darating ang tanong na ito, pero hindi pa siya handang harapin ito noon. Tumahimik siya, mabilis ang tibok ng puso, bago siya mahinang nagsalita, "Mahal, natatakot ako. Takot na baka magbago ka ulit. Takot na baka masaktan na naman ako." Tumingin siya sa kanyang mga mata, taos puso at malambing, "Hindi ko maipapangakong habang buhay o walang hanggan, dahil wala namang nakakaalam ng hinaharap. Pero ang alam ko, hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal sa'yo, kahit ilang beses ko itong itinanggi. Gusto ko na maging asawa ka muli, Elena. Sa harap ng lahat, anuman ang mangyari, magkasakit ka man o gumaling, nandito lang ako." Napaiyak siya, nilapat ang palad sa kanyang pisngi. "Mahal, naniniwala ako sa'yo. Pero, kailangan ko pa ng kaunting panahon. Hindi pa ako handa." Napabuntong hininga siya, may kaunting lungkot, pero tinanggap ang pasya ng babae. "Sige, hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal." Maya-maya, niyaya niya itong lumabas sa balkonahe para pagmasdan ang buwan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bilog na buwan, bahagya siyang sumandal sa balikat ng lalaki, habang ang luha ay tahimik na bumabagsak. Natatakot siya, ngunit may munting pag-asa sa puso, pag-asa na baka maaari pa palang maging masaya. Kinabukasan, maagang umalis si Haang Nam. Pagkagising niya, bumungad sa kanya ang isang bungkos ng puting lilis, ang paborito niyang bulaklak, nakaayos sa mesa. May kalakip na maliit na sulat kamay, "Magandang umaga, Elena ko. Ngumiti ka, dahil lagi akong narito sa tabi mo." Hinaplos niya ang malalambot na talulot ng bulaklak, sinamyo ang banayad nitong halimuyak. Muling kumislot ang kanyang puso. Ang hindi opisyal na alok ng kasal kagabi ay hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan. Mahal niya ang lalaki, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Ngunit nananatili pa rin ang sugat sa kanyang puso, masakit pa ring hipuin.
Hindi niya alam kung sapat na ang panahon at katapatan nito upang maibsan ang takot sa kanyang dibdib at makapagsimula muli. Napansin ni Manang Celia ang malalim na iniisip niya. Lumapit ito, may ngiting puno ng pagkaunawa. Mahal mo pa rin si Sir, di ba? Kung ganun, hayaan mong ang puso mo ang magpasya. Tapos na ang panahon ng pagdurusa. Pareho kayong karapat-dapat sa kaligayahan. Napaisip siya sa sinabi ni Manang Celia. Maikli at walang katiyakan ang buhay. Minsan na siyang nawala sa hangganan ng kamatayan. Ngayon, nabigyan siya ng isa pang pagkakataon na mabuhay, at narito ang lalaking minamahal niya, handang alagaan siya. Kung patuloy siyang magtatago sa takot, baka sa huli pagsisihan niya ito. Napamaang si Ricardo, hindi agad makapagsalita. Muntik na niyang mabitawan ang manibela sa labis na tuwa. Agad siyang huminto sa gilid ng kalsada, niyakap si Elena ng mahigpit, tinig na nanginginig, salamat. Elena, salamat, wala na akong ibang mahihiling pa. Umiyak si Elena sa kanyang bisig, luha ng kasiyahan at kalayaan. Tunay ngang may kababalaghan ang buhay, dahil minsan, binabalik nito ang mga taong akala natin ay nawala na magpakailanman. Ilang araw matapos iyon, magkasama silang pumunta sa City Hall upang magparehistro muli ng kanilang kasal. Napatingin ang empleyado sa civil registry sa kanilang record, nakita nitong dating kanselado ang kanilang kasal at ngayoy nagbabalikan, kaya't hindi nito naiwasang mapangiti, may halong pagkausisa. Ngunit buong pusong binati sila nito ng maligayang pagbati. Hawak-hawak ang bagong marriage certificate, nanginginig pa rin ang kamay ni Elena. Maingat niyang hinawakan ang kamay nito, ngumiting puno ng kaligayahan, ngayon, opisyal na tayong mag-asawa muli. Tahimik na tumango si Elena, may bahid ng luha sa mga mata, naalala ang araw ilang taon na ang nakalipas sa parehong lugar na ito, kung kailan magkasama rin silang lumagda sa papeles ng annulment. Ngayon, muli silang magkasamang lumagda, ngunit para naman sa isang panibagong simula. Tunay ngang mahiwaga at hindi mahulaan ang ikot ng buhay. Sa pag-uwi nila, mabagal lamang ang takbo ng sasakyan, at hindi niya binitiwan ang kamay ng asawa. Nakasandal ang ulo ni Elena sa kanyang balikat, tahimik lamang, nakapikit, ninanamnam ang kapayapaan at init ng damdaming bumabalot sa kanila. Okay ka lang ba? Mahinang tanong niya. Tumango siya at bumulong, masaya ako. Sobra, mahal. Wala pang kalahating taon ang nakalilipas, halos wala ng buhay si Elena sa isang malamig at madilim na barong-barong, naghihintay na lamang ng wakas. Sino ang mag-aakalang darating ang araw na ito, na siya'y muling mabubuhay? Gagaling mula sa karamdaman, at higit sa lahat, makakabalik sa piling ng lalaking matagal na niyang minamahal. Tunay na kung sino ang may mabuting puso, siya'y hindi pababayaan ng langit. Binigyan siya ng isa pang pagkakataon upang mabuhay, at binigyan din ito ng pagkakataong may tama ang mga pagkukulang ng nakaraan. Nagpasya silang huwag nang magdaos ng engranding kasal. Sa halip, isang simpleng salo-salo lamang ang inihanda sa Alabang Villa. Piling mga kaibigan ang inimbitahan, at syempre, hindi pwedeng mawala si Manang Celia at ang mga kasambahay na buong puso siyang inalagaan. Walang engranding palabas, walang magarbong dekorasyon, tanging matatamis na kakanin, kaunting wine, mga sariwang bulaklak, at taos-pusong pagbati ang naging handog ng araw na iyon. Hindi napigilan ni Manang Celia ang pagluha nang makita ang bride at groom na magkahawak kamay, kapwa masaya at puno ng pag-asa. Palakpakan ang mga bisita bilang pagbati sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa gitna ng munting salo-salo, itinaas ni Ricardo ang kanyang baso, puno ng damdamin ang tinig, ako, naging isang hanggal. Nilimot ko ang pinakamahalagang babae sa buhay ko dahil sa bulag kong ambisyon. Ngunit salamat sa tadhana, at binigyan ako ng isa pang pagkakataon, na makita siyang muli, iligtas siya, at higit sa lahat, ako naman ngayon ang iniligtas niya. Ipinapangako ko, mula ngayon, ang bawat araw ng buhay ko ay iaalay ko sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagbawi sa aking asawa.
Nagpalakpakan ang mga bisita. Namula si Elena, at mahina niyang ibinulong, "Sinabi mong, iniligtas ko ang kaluluwa mo." Tinitigan siya ni Ricardo, may mainit ng ngiti, "Dahil kahit nasa gitna ako ng yaman at karangyaan, kung wala ka sa tabi ko, para akong bangkay na walang kaluluwa, Elena." Muling tumulo ang luha ni Elena, ngunit ngayon, ito'y luha ng kasiyahang wagas. Noon lamang niya nakita si Ricardo na nagbukas ng damdamin ng ganoon katapat at wagas. Matapos ang salo-salo, dinala niya si Elena sa kanilang kwarto. Sa gabing iyon, magkatabi silang umupo sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Nakaalalay sa kanyang balikat si Elena, balot ng shawl, mahina ang tanong, "Hindi ba? Parang ang bilis ng lahat, mahal." Munting halik ang ibinigay niya sa noo ng asawa, sabay sagot, "Naligaw tayo ng landas sa loob ng mahigit 10 taon, Elena. Mabilis man o mabagal, wala na iyong halaga. Ang mahalaga, magkasama na ulit tayo, at sabay nating tatahakin ang natitirang panahon." Tumango siya, at muling pumatak ang luha ng kapayapaan at kabuoang kaligayahan. Mahigpit siyang niyakap ni Ricardo, at mahinang bumulong sa kanyang tainga, "Ikaw ang asawa ko, ngayon, bukas, at sa lahat ng araw na darating." Ang simoy ng gabi ay marahang humaplos sa mga dahon sa hardin, tila ba umaawit ng pagbati, para sa bagong simula na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang mga araw ng liwanag ay tuluyan ng sumikat sa kanilang harapan. Lumipat na si Elena sa Alabang upang manirahan kasama si Ricardo. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagtuturo ng part-time sa community center. Bumalik na rin si Ricardo sa pagiging abala bilang isang negosyante, ngunit sinikap niyang laging may oras para sa asawa. Paminsan-minsan, isinasama niya si Elena sa mga charity events na sinusuportahan ng kanilang kumpanya, mga proyektong tumutulong sa mga kapwa-palad. Buong puso namang sinusuportahan ni Elena ang mga ito, sapagkat batid niya kung paanong maging isa sa mga taong nagdusa at nalimutan ng lipunan. Tinatawag nila ang isa't isa ng mga salitang, asawa, at mahal, na tila natural at magaan sa dila. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalmusal sa hardin na sinisikatan ng araw. Sa gabi na may nanunood sila ng pelikula, nagbabasa ng libro, o basta't nagkukwentuhan lang tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Kapag naririnig niyang umuubo si Elena kahit bahagya, labis ang kanyang pag-aalala. Ngiti lang ang isinasagot ni Elena, "Okay lang ako, mahal. Huwag kang matakot ng sobra." Ngunit patuloy pa rin siyang bumibili ng iba't ibang vitamins at supplements, at tinitiyak na iniinom ito ni Elena araw-araw. Minsan ay pabirong reklamo ni Elena, "Wala na sigurong mas pinapangalagaan na asawa gaya ko, no?" Ngumiti lang siya't sinagot, "Gusto ko lang habaan pa ang bawat sandali na kapiling kita, para mapunan ang mga taon na nawala sa atin." Lumipas ang mga araw sa katahimikan. Lalong bumuti ang kalusugan ni Elena. Isang araw, niyaya niya si Ricardo na bumalik sa dating lugar kung saan sila unang nagsama bilang mag-asawa sa isang inuupahang bahay sa labas ng syudad. Ang dati maralitang lupa ngayon ay pagmamay-ari na ng ibang tao, na itayo na roon ang isang maayos at magarang bahay, malayo sa lumang barong-barong na dati nilang tinirhan. Tahimik lamang silang tumayo sa labas ng gate, sabay na inalala ang mga panahong puno ng hirap, ngunit hitik sa pagmamahalan. Maingat niyang sinabi sa asawa, "Kahit mahirap tayo noon, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, yun ang mga panahong pinakamasaya at pinakapanatag ako. Sayang lang, hindi natin napangalagaan iyon." Niyakap siya ni Ricardo mula sa likuran, saka malalim na huminga. "Kasalanan ko yun. Nabulag ako sa ambisyon at ako mismo ang sumire sa simpleng kaligayahan natin. Pero natuto na ako, Elena. Hindi ko nahahayaang muling tabunan ng pera o anumang bagay ang mata ko." Tumango siya at nanatiling tahimik, sabay silang tumitig sa dating alaala ng tahanan. Ilang bata sa kapitbahay ang dumaan, nagtatawanan habang naglalaro.
Sinundan niya ng tingin ang masasayang mukha ng mga bata, at isang lihim na pagnanais ang sumibol sa puso niya, ang magkaroon ng sariling pamilya, ng tahanang may tawanan ng mga anak. Ngunit batid din niya ang katotohanan, dahil sa kondisyon ng katawan niya ngayon, baka hindi na iyon posible. Parang nabasa ni Ricardo ang laman ng isip niya.